Okay, so what is up guys, no? Versatile Trades is back at it again with another updates para sa inyo, no? So today is already July 25, no? So it's been like 2 weeks ago nung huli tayo nag-upload based dito sa ating pinaka-last na upload, ano? So in today's video, I will be sharing you an update or siguro a recount of my existing na Bitcoin chart, and then syempre papakita ko rin sa inyo yung mga potential trades na inaabangan ko na pwede akong enter ng position. At meron din akong trade, let's say itong video na to, nag-manifest na siya, itong pinapakita ko dito 2 weeks ago, na fill na yung position. So bibisitahin ko rin siya siguro right after the Bitcoin chart. So siguro pwede na tayo magsimula ngayon, no? So this is my old chart, yung ginagamit ko talaga sa pagtitrade. So ngayon ang gagawin natin is what if i-recount ko siya, no? Kasi medyo off na to sa ating sinasabi na 5 waves down at 3 waves down, no? So possible pa naman siya mag 3 waves down, pero for me this is going to be a 1 2 1 2, and then this is wave 1, wave 2, and then this is wave 3 na, tapos 1 2. Pakita ko na lang sa inyo, no? So I will be erasing this na. Let's remove them, all of this. We are currently on the daily chart. So paano yung sinasabi ko? So Richard, ba yung pinagsasabi mo? So ganito siya. So for me, this is going to be a potentially let's say ganito siya, 5 waves down, di ba? So wave 1, this is sorry, wave W, and then X, and then Y, X, Z, no? W, X, Y, sorry, wave W, X, Y, X, Z, no? So yan yung magiging pinaka main wave niya. So Sir Age, paano nangyari yan? So pwede kasi ganito, complex wave W X Y, something like that, no? So ibahin natin yung tawag dito, template niya para hindi tayo malito, syempre, 'di ba? So yan, W X Y, that is for the wave W, and then for the wave X, I can consider it na potentially pwede siyang maging ganito. Let's say W X Y X, Z, something like that, no? Pwede ko itong itaas pa. Then, syempre, ito, tatas ko din. So, para hindi ako ma-confuse. So, that's going to be it. So, dito naman, syempre, this is going to be, syempre, if this is going to be wave 1, 2, and 3, yung wave Y, pwede siya ma-consider as wave 3. So, mag-expect tayo ng 5 waves, potentially. So, that being said, pwede ito maging another W, wave 0, W, X, Y, X, Z. So syempre, mas lalapad pa yan, no? So, di kasi natin makasabi kung kailan yan, pero, again, pwede naman niyang lumapad pa. Wave Y, X, Z. Something like that, no? Pwede naman niya maging ganyan. Ayan. Tapos, syempre, if this is going to be wave W, X, Y, XZ. So, pwede tayo dito makakita ng, syempre, 5 waves down pa din. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya, no? So, lalapatan ko na ba ito ngayon ng tinatawag natin na measurements? Pwede naman, no? Pero, parang wala pa ako sa mood gawin yon. Siguro ganito na lang muna gawin natin. Yan. Yan, W, X, Y, X, Z. So, pwede yan. Siguro lagyan na natin, no? So, wave 1, 2. This is going to be wave 1 and 2. Nasaan na yung ating, wave 1 and 2, wave 2, ayan, 0 to 1, bam. So pasok naman siya, di ba? Nandito pa rin siya, wala siyang open and close above. Ulit. Yan. Ayan, 0 1, tama naman. So pasok pa rin siya, and then wave 3, no, kuhain natin yung wave 3. Hindi pala, nalilito na ako nung tagal ko na kasing hindi nagbubukas ng chart. So, ito tayo, wave 3 is 0, 1, and 2. So, hanggang dito yung pwedeng maabot ng ating wave 3 or ng ating wave Y. Potentially, around here or around here. Pwedeng hanggang dito, pwedeng hanggang dito lang. No? Kaya sabi natin, pwede siya maging WXY lang, pwedeng WXYZ. Katulad ng ating sinasabi kanina. So, siguro, lagyan natin to ng wave para makita nyo yung mga potential scenario.
this is going to be it, no? Pwede yung maging ganyan. Ayan. Yan, that is going to be para siyang wave 1 2 5 waves down, para 1 2 3 4 5 5 waves up, pero kasi complex siya na corrective move. So W X Y X Z ang tawag ko sa kanya. Medyo magulo pero sana na gets nyo. No, so this is wave 1 2 3 4 and 5. Madalas kasi nagbumababa pa diyan, mas lumalampas pa yung wave 5, no? So if that is going to be the case, marami pang pwedeng mangyari sa kanya. Let's say, siguro hanggang dito muna, wag natin pangunahan, hanggang wave 3 lang muna, no? So, tingnan natin kung ano mangyari sa mga susunod na araw, no? Kung masusunod ba to, diretso ba to, W, X, Y, X, Z, no? Kung papunta ng wave Y. So, target is around 28.1 K-ish area, pwede rin hanggang dito lang, around 36.4, no? Let's see kung ano mangyayari. Pwede rin hanggang dito lang, no? Around 47K. No, pwede hanggang dyan lang, WXY lang, that is possible. No, W, X, and Y, pwede hanggang dito lang. No, pero again, I doubt. No, pero pwede naman. No, tingnan natin sa mga susunod na araw. No, so medyo magulo na yung video natin. Pero kung meron kayong questions, kung naguluhan kayo, no, pwede kayong mag-comment naman dyan sa ibaba. No, so siguro, sa ating tinitingnan dito sa 4-hour chart, yan medyo kita na rin dito yung ating mga pinanggagawa dito sa 4-hour chart, no? This is on the trade opportunity na, no? Tapos na yung opinion ko about making a recount sa aking Elliott wave chart. So dito may nakikita tayo na potential trade opportunity. Meron tayo dito series of a high and ito pala series of a higher high and then lower high sa ating mga indicators or oscillators, no? And then ang inaabang natin dito is magkaroon siya ng break of structure and then mag-retrace, no, sa maalis sa ating golden ratio or until dito sa ating blue fib area, no? So yun yung mga inaabangan ko. So if ever magkaroon ng retracement, since this is a rising wedge, normally yung target nito is the bottom of the wedge. Na-hit na ba? Hindi pa naman. So pwede pa naman tayo mag-re-entry using the strategy that we have, no? So siguro punta tayo doon sa BNB sa sinasabi ko kanina. No, medyo magulo na tong ating chart, no? So ayan, 'di ba pinakita ko sa inyo dun sa video natin na to that this play is possible to happen. So balik tayo sa daily, 'di ba? Sabi natin katulad lang nung strategy kanina na pinakita natin sa Bitcoin na 4 hour, this is on BNB on the daily chart. Meron tayong series of a high and a higher high, lower low sa ating RSI, lower low sa ating MACD, and then nagkaroon dito ng break of structure, no? This is the recent low. Ito, this is our recent low. Ay, sorry, bakit hindi siya naglalagay ng design? Yan. Yan, meron tayo ditong recent low. Na-break niya yung low na yun, nag-break of structure. Nag-retrace sa ating golden ratio. Di ba, kinuwento ko rin dito sa video na to na dalawa or hahatiin ko yung position. So true enough, na-hit na yung una kong order. So this one sa golden and then this one sa blue fib. So pwede ba yung magtuloy-tuloy na pababa? That is possible. Pwede bang umangat pa? Possible pa rin naman. Pero again, if aangat siya hanggang around 733 for BNB, that is going to invalidate my bias already. No, hindi ko alam kung bakit nawala yung ano. It could be because of the, yan, bumabalik siya because of the internet or dahil siguro sa tawag dito, trading view. Pero again, the target for this one, since it looks like it is going to play out naman, no? The target is around this area, around 273, no, for BNB. So that is my very very honest trading opportunity opinion. So again, may position na ako diyan, ano na yung aking unang order. Then dito tayo sa sunod. This is going to be for link, no, chain link. Dito nagkaroon na siya ng break of structure, no, pero yun nga, hindi ko siya nasakyan dito. Ang hinihintay natin ngayon is magkaroon siya ng volume dito. Upon breakdown, hindi naman nangyari. Bakit? Kasi kung titingnan nyo, this candle is a bullish candle with a tawag dito, volume spike. So hindi, para sa akin, hindi siya masyadong valid sa daily. Pero sa 4 hour, if you're going to look at it, no, if you're going to look at it, meron din siya nung nakita natin kanina. Meron tayo ditong series of a high and a higher high sa ating price action, just like that. This is on the 4 hour time frame na. Hindi ko alam kung bakit nawala, punyeta.
Pero yan, bumabalik siya, 'di ba? Meron tayo dito, lower high. Meron din tayo dito, lower high, no? And then meron tayo ditong break of structure. Nagkaroon na pala siya ng break of structure, no? Buti na lang gumawa tayo ng video. Kasi kung di ako nag-record ngayon, hindi ko ma-check, no? Hindi na kasi ako masyadong check kasi nga swing naman yung aking positions, no? Madalang ako mag-check, no? So, yan, meron tayong break of structure. So, switch and then e-entry kung ikaw ang magte-trade niya. So, e-entry ako dito, no? Let's say ito na yung ating new low, no? This is going to be our fib. Pwede natin yang entryhan ng papagarine, no? Around dito 144 kasi if we're going to extend this, no? Valid naman niya. Pwede i-retest niya tong area na to. That is a point of confluence. Parang ang mangyayari is something like this, no? Let's say ganyan. I-retest niya tong area na to and then eventually tsaka siya mag-continue down. So, if ever that is going to be the place, paano magiging target mo dyan, Sir Age? Ganyan, fib extension, and then dito sa area na to, syempre, dito sa entry natin, and then take profit around dito sa golden area. That is a good area to take profit. Let's say, nag-short na tayo dito. Invalidation natin is around here, 15.19, di ba? Kung mag 1:3, pwede. Ayan, 1:3.41 yung risk to reward ratio, pwede ko itong entryhan, no? So, ayan yung aking mga nakikita dito kay Chainlink, no? So, live na yan, no? Hindi na tayo nag-i-script, wala tayo script ever since naman. So, for Ethereum, ayan, nag-break of structure na din siya. Di ba? Meron na din siya nitong series of high sa ating price action and then bearish divergences with our RSI and MACD. Kung mapapansin nyo, bumaba siya ng mabilis, pero again, wala tayong nakitang volume. So, if that is the case, maghihintay tayo ng retracement. So, paano maghihintay ng retracement? Katulad lang din nung kanina. Diba? Recent high to new low. Let's say, ito na yung new low. No? Pwede tayo ngayon mag-entry or umabang hanggang around dito. No? Bakit dito, Sir Age? Kasi this is going to be an order block. So, for me, pwede siya maging point of confluence. Diba? So, dito sa ating blue fib. Diba? Pansin nyo? Around 3,465, meron tayo dong blue fib, tapos nandun din yung ating 4-hour order block, 4-hour OB. Ayan. So, pwede tayo dyan mag-set ng order. So, if that is the case, Sir H, isa naman po ang target niya. So, it looks like a double top, di ba? Pero pwede natin yang i-consider as ganito. Di ba? Double. Yeah, let's say dito ako nag-set talaga ng order, dito tumama yung price action, di ba? So, target mo dyan is pwedeng around 2.7, 2.8, yan, sa mga fib levels na yan, pwede ka nang umexit, no? So, tingnan natin kung ano magiging risk to reward ratio, no? Invalidation is around here, 3,582, no? So, TP ka dito, that is going to be 1:6 na position or risk to reward ratio. So, that is a very, very good trade to take in my very honest opinion, no? So ayun lang, sana meron kayo natutunan. So bago ko to i-end, no, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe dito sa ating YouTube channel. Bukas lalabas din to sa ating Facebook page after around 24 hours. And then siguro remind ko lang kayo, no, August 1, ito, meron tayong interest rate decision. So I think malaki maging impact nito bukod sa it's a new month, again, interest rate yan. So malaman natin around 2 AM kung magkakaroon ba ng epekto ito sa ating price action. No, hindi lang sa crypto market, pero pati sa ating traditional market, lahat, no, sa forex magkakaroon yan ng epekto. I'm sorry, medyo pangit na yung boses natin habang tumatagal, no? Pero ayun, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat. Yun lang everyone. See you sa next video. Bye-bye.